Breaking news, may mga rebeldeng Yemeni ang umatake sa isang syudad ng Israel. Ayon sa mga pahayag ng mga rebeldeng Houthi ng Yemen noong Sabado na naglunsad sila ng mga cross-border drone attack sa ilang target sa katimugang lungsod ng Eilat ng Israel. Nagsagawa kami ng operasyong militar sa mga sensitibong target sa Eilat gamit ang isang malaking batch ng mga drone, sabi ni Yehia Sarea, tagapagsalita ng militar ng Houthi, sa isang pahayag na ipinalabas ng Houthi Run Al-Masirah TV. Kinukumpirma namin na magpapatuloy kami sa pag-atake sa Israel hanggang sa ang pagsalakay nito laban sa aming mga kapatid sa Gaza Strip ay tumigil na, idinagdag niya nang hindi na nagpaliwanag pa. Wala pang komento mula sa Israel sa mga pag-atake ng Houthi, ngunit iniulat ng lokal na media ng Egypt na ang mga air defenses ng Egypt kaninang umaga ay nagpabagsak ng isang suspected drone sa silangang baybayin ng Sinai ng Egypt, mga 120 kilometers sa timog ng Eilat. Ito ang pinakabagong cross-border attack na inaangkin ng Houthi mula nang sumiklab ang Israel-Hamas war noong October 7. Ang pag-atake ay naganap wala pang 24 oras matapos ang isa pang pag-atake ng missile na inilunsad ng mga Houthi fighters at na-target ang dalawang cargo ships na patungo sa Israel sa southern part ng Red Sea, malapit sa Bab al-Mandab Strait. Wala namang mga ulat tungkol sa namatay na mga tripulante ng mga barko. Nangako ang grupong rebelding Houthi na pipigilan ang lahat ng commercial ships sa Israel na dumaan sa Red Sea hanggang sa matapos ang nagpapatuloy na digmaang Israeli sa Palestinian enclave ng Gaza Strip. Punong-puno na ang Israel sa mga teroristang sumasawsaw sa digmaang Israel versus Hamas. Kaya ang target nila ngayon ay global assassination. Hindi pa rin natatanggal ang korona ng Gaza Strip bilang entablado ng digmaang Israel versus Hamas. Isang malaki at madugong bakbakan pa rin ang nagaganap sa pagitan ng dalawang panig sa Gaza Strip. Walang balak tumigil ang ni isa sa kanila. Parehong may matibay na paninindigan at dahilan para patuloy na tumayo at lumaban. Sa ngayon, maganda ang nagiging resulta ng digmaan sa West Bank at East Jerusalem na siyang nagmistulang mga lugar na mahilig tambayan ng Hamas. Nagsagawa ng raid ang IDF sa West Bank laban sa mga supporters ng mga terorista. Ayon sa recent reports ng IDF, halos nasa 600 na ang napatumba nila. Nilabag ng Hamas ang temporary ceasefire agreement nila ng Israel at bilang ganti rito pinasabog ng Israel ang mga tunnels at entry points ng Hamas sa Gaza Strip. Sinira nila ang mga natitira pang lagusan ng Hamas papuntang Gaza Strip. Kaya ngayon, naglabas ng katakot-takot na deklarasyon ng Israel ukol sa susunod nilang plano sa Hamas. Inihayag ng IDF sa publiko na ang puwersa nila ay nagpaplanong atakihin ang mga top leaders ng Hamas sa buong mundo sa oras na matapos na ang digmaan sa Gaza. Inaasahan ang malaking paghahanda ng Israel para maisakatuparan ang plano dahil lahat ng mga pasimuno ng surprise attack noong October 7 hanggang sa kasulukuyan ay hindi nila lalampasan. Isang matinding parusa ang ihahanda nila, lalong-lalo na sa top leaders ng Hamas. Ang planong global assassination ng mga leaders ng Hamas ay ibinase sa nangyari na ring assassination noong 1970 na mas kinilalang Munich Olympics Massacre. Kaya lang kahit na nanggigigil na ang Israel na simulan ang pag-atake, komplikado pa ito sa ngayon lalo na sa Qatar at Turkey. Sa kasalukuyan kasi, sinusubukang makipag-usap ng mga diplomats sa Hamas tungkol sa mga na-hostage nila. At kung agad na itutuloy ng IDF ang plano, baka mas mapalubha pa nito ang sitwasyon ng mga na-hostage ng Hamas. Kaya nagdesisyon ng IDF na i-delay muna pansamantala ang planong global assassination. Sa kabila ng desisyon ng IDF na i-delay ang plano, nakuha pa ring magsalita ni Prime Minister Benjamin Netanyahu tungkol dito. Sinabi niya sa speech niya na ang isa sa secret plans ng Israel sa labas ng bansa ay pagbigay niya ng official order sa spy team ng Israel na Mossad na atakihin ang lahat ng makikita nilang leader ng Hamas at sundan kahit sa ang sulok pa ng mundo sila magtago. Sinigundahan naman ng mga opisyal ng Israel ang sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu.
Inaalam na raw nila ang mga paraan para mahuli ang mga top leaders ng Hamas na kasalukuyang nagtatago sa Lebanon at sa Qatar na siyang nagbigay ng permisong magtayo ang Hamas ng political office sa Doha. Para kay Netanyahu, ang operasyon ng puwersa ng Israel ay oportunidad para sa kanya, para muling bawiin ang dignidad niya matapos ang hindi matagumpay na pag-assassinate sa leader ng Hamas na si Khaled Mashal sa Jordan noong 1997. Kahit ang Defense Minister na si Yoav Gallant ay sang-ayon sa plano ng Israel, sinabi niya na nasa delikadong sitwasyon na ngayon ang Hamas. Dagdag pa niya, oras na para bigyan ng leksyon ng Hamas at nararapat lang na patawan ng parusang death penalty. Hindi man madalas na sabihin ng Israel ang plano nila. Malinaw namang isinaad ng mga Israeli leaders na balak nilang hulihin ang lahat ng mga pasimuno ng pag-atake noong October 7. Tila muling naulit ang nangyari noong 1972 kung saan nagplano rin ang Israel na patumbahin ang mga may kinalaman sa Munich Olympic Massacre. Sa ngayon, ang pinakamatinding challenge ng Israel ay kung itutuloy ba nilang pagplanuhan ang pag-atake sa mga Hamas leader na nasa labas ng bansang Israel. Masusi nilang nalaman ang mga magiging plano, lalo na't hindi basta-basta umaaksyon ang Israel. Iniisip kasi nilang pigilan ng Hamas na magsilbing problema ng Israel sa hinaharap. Plano kasi ng Israel na permanenteng tapusin ang walang katapusang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Kaya lang, kung itutuloy nila ang plano nila sa ibang bansa, sa labas ng Israel, baka magkaroon sila ng mas matinding problema at hindi na nila masolusyonan pa. Maaring malabag nila ang pandaigdigang patakaran at ang mga sundalong kasama sa pag-atake ay hindi na makabalik pa sa Israel. Ang mas malala, baka maparusahan pa sila ng mga bansang inatake nila at makulong ng ilang taon. Mas lalong naging makabuluhan ang plano ng Israel sa mga Hamas leaders dahil sa sobrang daming sibilyan na nadamay sa ginawa nilang surprise attack. Hindi lang mga citizens ng Israel ang na-hostage at namatay mula noong October 7 hanggang ngayon. Dahil sa kagagawan ng Hamas, may mga taga-Europa, Amerika, Pilipinas at marami pang iba. Kaya iniisip ngayon ng mga Israeli na tama lang na ituloy ang planong global assassination sa mga leaders ng Hamas. Ang tanong, bakit nga ba naisip ng Israel na ilibing sa hukay ang mga leaders ng Hamas? Ano ang nag-udyok sa kanilang gawin ang planong iyon? Nagsimula yon noong may videong lumabas kung saan may mga Hamas leaders ang nagpakita, kasama na si Ismail Haniyeh na masayang-masayang nananalangin sa opisina nila noong October 7 matapos mismo ang surprise attack nila sa Israel na parang walang nangyari. Tipong prente pa silang nagdadasal kahit may mga inosenteng tao ang namatay. Ito mismo ang nagsindi sa nag-aapoy na galit ng mga Israeli leaders at mga komandante ng IDF. Sa totoo lang, masaya ang mga sundalo ng Israel dahil sa planong pagpatay sa mga top leaders ng Hamas dahil labis-labis na ang galit na namutawi sa kanila nang mapanood ang video ng Hamas. Ang spy leader naman ng Mossad at ang former general na si Amos Yadlin ay sumagot din sa plano ng Israel. Kagaya ng sinagot ng mga naunang nabanggit, sang-ayon din si Amos sa planong global assassination of Hamas leaders at hindi na siya makapaghintay na mangyari ito. Dagdag pa ni Yadlin, lahat ng mga leaders ng Hamas, pati ang mga nagplano ng surprise attack noong October 7 at ang mga taong mismong umatake sa Israel ay ang mga taong dapat managot at dapat na targetin ng IDF. Ito ang unang beses na may nagsabi sa kung ano ang dapat na gawin sa Hamas at kung sino ang dapat sisihin. Pero syempre, hindi naman lahat ng tao ay magugustuhan ng plano ng Israel. Laging may kokontra kahit gaano pa kaganda ang hangarin nila, magkakaroon pa rin ito ng hindi magandang epekto. Isa na ang dating leader ng Mossad na si Ephraim Halevi sa hindi sang-ayon sa plano ng Israel. Ayon sa kanya, kung papatayin daw nila ang Hamas leaders, hindi naman talaga nito matatapos ang mga digmaan at kasalukuyang problema nila. Mas lalo lang nitong palulubhain ang sitwasyon dahil kung mamamatay man ang leaders ng Hamas, malamang ay magsasagawa ng revolusyon ang mga miyembro at supporters ng Hamas.
Para kay Ephraim Halevi, sobrang liit ng tsansa na makamit ng Israel ang goal nila kung itutuloy ang plano. Iniisip na rin ng mga tao kung paano at kailan patutumbahin ng Israel ang mga Hamas leaders. Isa pa sa pinangangambahan ng lahat ay kung tunay nga bang magtatagumpay ang Israel kagaya ng nakikita nila. Pero kung pagbabasehan ang mga recorded statistics ng Israel, kung may tsansa nga talagang magawa ng Israel ang global assassination. Ayon sa librong isinulat ni Ronen Bergman na Rise and Kill First, binanggit dito na ang Israel ay tinatalang mayroon ng 2,700 operasyon ang naisagawa simula noong World War II. Noong 1997, nagsisimula pa lang si Prime Minister Benjamin Netanyahu na manungkulan. Sinabi niya sa mga spy ng Israel na patayin si Khaled Mashal na founder ng Hamas na nakabase sa Jordan. Ang mga spy ng Israel ay nagpanggap na mga Canadian tourists, saka sinorpresa si Mashal malapit sa political base nito na nasa Amman. Sinabuyan ng lason ng isang Israeli spy si Mashal at tinamaan siya sa kanyang tenga. Bago pa man makatakas ang salarin, may nakahuli na sa kanya. Naranasan ni Mashal ang epekto ng lason, naging disoriented siya at palaging nakatulala. Nagalit ang bansang Jordan sa ginawang ito ng Israel at nagbantang maari itong magdulot ng pagkasira ng relasyon nila. Kinausap ng former president ng US na si Bill Clinton si Netanyahu na ayusin ang ginawa niyang gulo. Gusto ni Clinton na magdala ang leader ng Mossad ng antidote sa lason at dalhin ito sa Amman. Pinakawalan naman ng Israel ang 70 Palestinong bilanggo, kabilang na si Yasser Arafat, na isang importanteng tao rin sa grupong Hamas. Ang mga pinakawalang Palestinong bilanggo ay nagsilbing kapalit ng mga bilanggong Israeli sa Jordan. Noong 2010, si Mahmoud al-Mabhouh na miyembro ng Hamas na nakabase sa Dubai ay nagpanggap na turista. Ang mga ahente naman ng Israel na nagpanggap na European tourists ay nasa tabi-tabi lang at nagmamasid malapit kay Mahmoud al-Mabhouh at ang mga ito ay nag-aabang sa kanya. Nang mahuli, lumalabas na nagsha-shopping pala siya ng mga armas. Nai-record pa ng mga security camera sa Israel ang Israeli force na nagpapanggap pala bilang mga tennis players habang palihim na sinusundan ang Hamas commander na si Mahmoud al-Mabhouh. Noong una, akala ng lahat na ang cause of death ni Mabhouh ay natural lang. Pero sa pagiging mabusisi ng mga authorities sa Dubai, nakilala nila ang mga taong sangkot sa pag-assassinate kay Mabhouh. Noon pa mang mga naunang taon, aktibong sinasakatuparan na ng Israel ang pag-wipe out sa lahat ng miyembro ng Hamas. Kung sakaling nagtagumpay sila na burahin ang miyembro ng Hamas, kabilang na ang mga pinuno nito, mangyayari pa kaya ang surprise attack noong October 7?